Senador Amy Marcos sa 2025. CDRRMC at LGU Pinapawan naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino sa lungsod. At National Arts Month 2024 ipinagdiwang ng lungsod ng Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa pagbabalik ng Soccer Gen Headlines. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa South Central Headliners ngayong Marso 4, taon 2024. Senator Amy Marcos sa 2025. Narito ang mula. Ito ninyo ako sa 2025. Kayo talaga. Iboto niyo ako sa 2025. May term pa ako, Senator. Formal nang inanunsyo ni Senator Amy Marcos na siya ay kakandidato muli bilang senador sa halalan sa taong 2025. Ito ang sinabi ng senador sa ginanap na press conference kasabay ng payout ng educational assistance sa 1,000 mag-aaral ng Sultan Kudarat State University Isulan Campus kung saan tumanggap ng 3,000 piso na financial assistance ang mga benepisyaryo. Sa kanyang pahayag, ibinida ng senador ang kanyang tagline at slogan na "I May Solusyon", na isa sa mga paraan o solusyon upang maipagpatuloy ang tulong pinansyal sa mga mag-aaral hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral ang mga ito. Sinabi ng Senador Amy Marcos na Iboto niyo ako sa 2025. May term pa ako, Senator nagpapasalamat si Senador Amy Marcos sa lahat ng mga residente ng lalawigan ng Sultan Kudarat sa mainit na pagtanggap sa kanyang pagbisita at kanyang pagkapanalo noong 2019 na halalan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soccer Gen Headliners. CDRRMC at LGU Pinapawan naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino sa lungsod. Narito ang mula. Nararanasan na ngayon ng lungsod ng Kidapawan ang mas mainit na panahon at kakaunting bilang ng mga pag-ulan. Ayon din sa Pag-asa, posibleng maramdaman na rin ng bansa ang strong at mature El Nino na magdudulot pa ng mas maalinsangang panahon sa mga susunod na buwan. Bilang paghahanda ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, ay nakipagpulong ito sa mga kinatawan ng City Agriculture, BFP Kidapawan, Kidapawan City PNP, Cotabato Electric Cooperative, Metro Kidapawan Water District at City Social Welfare and Development Office. Mga ahensya na malaki ang magiging papel sa pagharap ng lungsod sa posibleng maidulot ng malawakang panahon ng tag-init dito. Inabisuhan ngayon ang publiko sa mga sumusunod na hakbang na maaari nilang gawin para makatulong sa komunidad. Paalala ng CDRRMC sa lahat ng mas mabuti na maging responsable sa bawat isa, lalo na ngayong panahon ng El Nino. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soccer Gen Headliners.
National Arts Month 2024, ipinagdiwang ng lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Nagdiwang ang City Government Unit ng Tacurong sa pamamagitan ng City Tourism Office ng National Arts Month 2024 na naayon sa Presidential Proclamation No. 683 na inilabas noong taong 1991. Ginanap ang aktibidad noong ika-23 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Ang aktibidad ay tinawag na Tukib, na ibig sabihin ay to discover sa wikang Ingles, na isang paraan para sa mga mahihilig sa sining at sa mga mag-aaral na mahilig mag-explore ng mga uri ng sining, pagpinta, tula, bag weaving, sayaw, wood carving, hat making, tattoo, and henna art, coffee display, hair and makeup, at fashion shows. Ang mga dumalo ay may oportunidad sa libreng workshop at pagpapakita sa mga ginawang malikhaing bagay. Naging posible ang aktibidad dahil na rin sa mga local artists ng lungsod na ibinahagi ang kanilang kahusayan at kaalaman. Ilan sa mga ito ay ang Tacurong Cafe Owners Association Head President Isabela Umpa para sa coffee display, Inugyong Weavers Association Head President Lourdes Larios para sa bag weaving workshop, Collection Dancer Jasper Jed Binyas para sa dance workshop, Tacurong Tattoo Artists na sina John Calesterio, Ray Carigaba, Byron R. Belonio, Vince Andrew Aligunero at Jonel Porras, painters and cartoonists na sina Crisostomo G. Hentica III, John Batilarian, Jester Peñaranda, J. Umayan, Winston Pirote at Alexa Sispeñe para sa painting workshop, wood carver Mario C. Calolo para sa wood carving display and workshop, hat maker Teng Sandigo para sa hat making workshop, at ang kasapi ng Three Ducks Zines na si Gerald Z. Galindez para sa literary workshop. Dumalo si Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, sa aktibidad na nagpakita ng suporta na kinagisnan at kultura na inalala sa pagsama-sama kasama ng alkalde na dumalo sina City Councilor Honorable Ralenti Bernardo at Honorable Harvey P. Legas, na siya ang chair ng Committees on Tourism, Culture and the Arts. Sa hapon ng programa, ang mga modelo sa hair and makeup ay nagpakita ng ningning sa pagparampa sa red carpet sa ginanap na fashion show. Ang fashion show ay ipinakita ang koleksyon ni na Merlin Sandigramos, Crisostomo Hentica III, Julian Hentica at Alexis Redesio. Ang mga hurado, exhibitors at designers ay binigyan ng Certificates of Appreciation. Sinunda naman ito ng pagbibigyan ng parangal sa patimpalak ng hair and makeup na si Jeff U. Heron mula sa VF Grino Memorial National High School, ang panalo na tumanggap ng 3,000 piso para sa kanyang ginawang First Tea o Chinang. Nagtapos ang aktibidad sa pantapos na mensahe si Senior Tourism Operations Officer Emily P. Hamurabon. Nagpasalamat sa lahat na naging bahagi sa matagumpay na aktibidad. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Soxurgen Headliners. Mga balita sa araw nito. Mga balita ang kailangan ninyo malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw.